Na naman ang baseline natin, wala pa akong pinakain. Request granted tayo, ternuhan ang Skyflakes ng protein at ng fiber. Ternuhan na rin natin siya ng gatas para maging maganda ang almusal natin. Bago natin kainin to, check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. 145 as of 9:13 a.m. Taas na naman ang baseline natin, wala pa akong pinakain ito. Kung titignan natin mabuti ang kakainin natin ngayon, lahat ng nandito sa ating plate ay wala siyang spike sa ating blood sugar. Even itong almond milk, wala rin siyang spike sa ating blood sugar. So still, ang babantayan natin dito ay ang isang pack ng Skyflakes. Kainin na muna natin to and then babalik tayo after an hour para makita kung ano ang magiging galaw ng ating blood sugar. Isang oras nang lumipas matapos natin kainin yung meal natin kanina na merong kasamang Skyflakes. I-check na natin kung ano ang nangyari sa ating blood sugar. $195 as of 10:32 a.m. Sa kahapon, sa dalawang pack ng Skyflakes ay nag-spike ang ating blood sugar ng 105 milligrams per deciliter. Ngayong isang pack ang kinain natin ay nag-spike naman ito ng 50 grams per deciliter. Kahit nasabayan pa natin ng fiber at protein ang Skyflakes, ay legit na mataas talaga siya sa ating blood sugar. Healthy man ang kasabay ng iyong Skyflakes ay nasa borderline ka ng healthy spike sa 50 milligrams per deciliter. Ibig sabihin hanggat hindi siya bumababa ay hindi ka pwedeng kumain. Kahit na ba sabihin pa natin na magsimula ako sa mababang baseline, ay ganun at ganun pa rin ang magiging spike ng Skyflakes sa ating blood sugar. So kayo na ang bahalang mag-analyze. That will be all for my today's journey and see you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!